5 buwan na rin nakalipas mula nung namili ako ng itlog para ipapisa para maging mga itik. Mula nga na makuha sa hulugan nitong baba na parte ng lupa ay sinisikap natin na magkaroon pa ng maraming source of income dito. Malay natin dito rin natin makuha ang pang fully paid dito sa lupa. Marami kaming ginawa mga projects dito kasama ngayong fish pond at solar pond, nagtanim ng mga saging, nag-alaga ng manok at pabo, nag-alaga ng gagawing inahing baboy at kaya naman ay nag-itik tayo. Sa mahigit 1.5 hektarya pangarap ko talaga na punuin ito ng mga alaga at mga tanim. Kaya't pinagsikapan ko nga rin kung ano yung maaari nating ilagay. Sumubok ako dito sa itik, namili ako ng itlog, nilagay ko sa incubator kahit yung budget ko ay sapat lamang noon na pambili ng itlog at pambayad ng kuryente. Doon sa magkonsumo ko dito sa paglalagay ng incubator. Doon nga rin sa 300 pirasong itlog na aking in-incubate, meron lamang 35 piraso na napisa. Pumapalya kasi itong aking incubator at hindi tama yung init na kanyang nabibigay. Hindi natapos doon ang aking mga plano dahil nais ko pa rin magdagdag na mas marami pang itik at may kaagapay rin ako. Dito sila mama at papa. Tinutulungan nga nila ako pagdating dito sa kanyang mga projects. Sila ang tumulong sa pagbuo nitong housing na aming itik. At noong malaki na itong unang batch sa mga sisiw ng itik ay binaba ko na dito. Sa awa ng Diyos ay kahit fix lamang yung budget ko dati ay nagkakaroon ulit tayo ng panibagong budget. At nabilhan ko sila ng patuka na halo yung asola. At hindi na ako nag-incubate ng sarili. Bumili na lang ako ng mga sisiw. 75 pesos ang bawat isang sisiw na babae. Libre naman yung lalaki. In order ko ay 200 pirasong sisiw na babae. At nung pinick up na namin ay napakarami po ng lalaki kaya't sinama ko rin. Kaya lahat na nga ng itik na palalakihin ko ay abot na nga ng higit 300 piraso. Habang mga sisiw pa lamang sila ay pure na chick booster ang pinapakain ko sa kanila. At nung habang tumatagal pagkasapit ng 2 linggo at higit pa ay grabe kalalakas na nilang kumain. At doon naman ako hadahan-dahan na naghahalo ng mga natural na pakain katulad ng asola. Nagmi-mix din ako ng kangkong dahil ng panahon na ito nga ay paubos yung mga asola dahil nga sa tag-init. Noong panahon na nga rin na magbababa na ako ng mga sisiw ng itik ay nagtira din ako ng mga lalaking itik dito sa ibabaw para kapag ka nagkasawaan ng mga lalaking itik natin na kasama yung mga babae sa baba ay ito naman yung ipapalit ko. Yun din kasi napanood ko dati sa seminar tungkol dito sa pag-iitik na maganda daw na meron ding nakahiwalay na lalaki para meron ding pwedeng pamalit doon sa mga lalaking kasama ng mga babae nating itik. Nung unang baba ko nga rin dito sa mga itik namin ay grabe napaka-challenging nga rin dahil nga nagpuputik dahil nga medyo maliit lamang yung espasyo nila. Maraming naliligo sa putik at nung isang araw nga ay biglang bagsak ng ulan ng gabi ay kinaumagahan ay grabe ang dami pong namatay ng mga itik. At doon nga ay naalerto kami kahit dumating sila papa at mama, tinulungan ako, inayos yung lambat na malawak. At binuksan na namin yung maliit nilang lambat at nakakalabas na sila dito sa mas malawak na area na maraming damo at meron na rin silang tubig na languyan. Nung naging ganito na nga yung environment nila, naobserbahan ko na mas malalakas na sila, maliliksi na at hindi na sila madaling nanghihina o nagkakasakit. Dati kasi napapansin ko ay napakabilis nilang matumba, mapapayat, pero sa ngayon po napapansin ko ay medyo malalakas sila. Kung noon po ay kangkong, darak at feeds ang pinapakain ko sa kanila, ngayon naman ay darak ito at mais. Buong mais po na yellow corn ang binibili ko ay napakalakas nilang kumain kahit hindi ito nakakrak. Marami kasi sila kahit nag-aagawan at tama lang din ito para masanay silang kumain ng medyo malalaki para kumain sila ng mga suso, mga maliliit na kuhol na meron din dito sa free range area nila. Kaya ko lang din naman talaga din naisip itong mga itik na ilagay dito dahil nga itong area ay dating palayan at yun yung resources dito, mga damo, insekto, kuhol, suso at meron tubig. Dahil kapag tuyo naman ito, siguro ilalagay ko dito yung mga free range na native na manok, baboy, kambing at baka. Kaya lang hindi yun pwede dito at malambot ang lupa at may pagkataon na ito ay binabaha. Meron din naman itong area na pangat ay tamang-tama dahil yung mga itik naman ay pwedeng tumabi kapag mataas ang tubig. Pero actually itong area na pinapakainan ko sa kanila ngayon ay hindi naman ito madalas inaabot ng baha. Ang madalas talaga ay doon sa bandang pinakababa pa nito. Isa rin talaga sa naging ugali ko na pag meron ako naisip na project o gagawin o pwedeng maging kabuhayan ay inuumpisan ko agad kahit yung budget ko ay sapat-sapat lamang. Pag ganun kasi napipilitan tayo na sila budgetan kahit nga tayo ay magtipid ay ayos lang lalo na kapag ganito naman yung project natin na sa ngayon ay medyo gagastos tayo pero pagdating naman ng panahon ay bawi naman kapag nangitlog na sila. At higit nga rin sa lahat yung matutunan natin sa aktual nating pag-aalaga ay napakalaking bagay na para sa akin dahil kapag ka ito naging successful, maganda. Kung ito na may magkaproblema ay matuto tayo para sunod pag magparami tayo ng itik ay alam na natin yung mga basic o mga madalas na nagiging problema. At kung magkakaproblema man, magkakasakit ang mga alaga, meron ibang direksyon na po pwede nating tahakin naman. Ibig sabihin na hindi ito para sa atin. Plan B ko nga rin dito ay dahil naging successful itong pagtatanim ko ng saging at matataba yung mga saging na tinanim ko dito. Ay plano ko magtatanim din ako ng maraming saging dito. At sa ngayon nga lang, merong mga itik so lalambatin ko yung mga saging dahil nga
tinutumba ng mga itik yung saging kapag na-access nila yung mga puno. Sobrang saya na nga ng mga itik no nandito na sila at lalo may tubigan sila. Etong tubigan naman na ito ay merong bukal kaya yung tubig dyan minsan man ay medyo mukhang nagpuputi kapag nandyan sila. Maya-maya naman ay lumilinaw na dahil ngay malakas din ang bukal dyan. At habang lumilipas nga ang araw, napansin ko lang itong mga itik ay napakabilis nilang lumaki. Ngayon nga ay kitang-kita na yung mga kulay nila, yung mga dating balahibo nung sisiw sila ay ngayon ay nagpalit na. Mas kumakapal na yung mga balahibo nila kahit sa ganitong age nga ay mas matibay na sila. Tuwing umaga at hapon ako nagpapakain sa kanila. Minsan naman ay late din ako pumupunta dito dahil ngayon sila na may naka-free range. So umaasa ko na kapag di pa ako lumating ay nangangain mo na sila ng mga insekto, mga damo. Dahil yung binibigay ko ay mais at darak lamang na pinaghalo ay kulang pa yan doon sa kailangan nilang protina. Kahit malaking advantage din talaga na medyo malawak tong area nila ngayon lalo na't medyo tinitipid ko sila dito sa Patuka ay medyo marami nga rin palang mga lalaking itik itong hinalo ko dito. At napansin ko naman doon sa mga nauna kong inalagaan na medyo malalaki na ay kitang-kita naman yung lalaki at babae. At madali nang bawasan dito ng mga lalaki dahil para hindi tayo gumastos na malaki doon sa pampaitlog naman na feeds ay kailangan yung sapat na lamang yung lalaki na ihalo dito. Eh sa ngayon sa 100 piraso siguro more or less yung mga lalaking nandito kailangan natin yung tirahan ng siguro more or less mga 20 to 30 lang. Dahil ngayong babae naman nito ay nasa 200 piraso lang at hindi na nga abot nun kasi meron ding namatay dati. Sa ganun lang din kasi kadami, pag nasa around 200 piraso lang, budget ng feeds natin yan is nasa kalahating sako lang. Pero kung ganito karaming lalaki, mas maraming feeds din ang kailangan natin ibigay sa kanila para makapangitlog yung mga babae nating itik pagdating ng panahon na matured na sila. Sa ngayon kasi wala pang nangitlog dito. Kahit yung mga nauna nating in-incubate 5 months ago yun, so nasa 4 months pa lamang itong iba kasi wala nung nag-umpisa tayo itlog pa lamang sila. So in-incubate pa natin yun ng nasa around 28 days. So nasa 4 months pa lamang sila. Pero malapit na rin ito. Siguro by next month ay posibleng meron na rin mag-umpisa mga itlog nito sana. Kaya lang sa ngayon ito ay halo-halo. So para naman sa naobserbahan ko dati pinakaayaw ko sana talaga silang i-free range kasi maghalo, mag-mix na yung mga malalaki at maliliit. So may mga nagsabi kasi na hindi din daw yun maganda dahil posibleng magkaroon ng problema dahil nga yung mga lalaking itik baka naman isasampahan nila yung mga medyo bata pa hindi pa mature na itik. So far sa ngayon naman sa obserbasyon ko ay madali pa rin naman natin silang i-separate kapag mag-umpisa na talaga mga itlog ay maaaring i-separate ko yung mga nangitlog na dahil nga kanya-kanya pa rin sila ng uwi. Itong medyo malalaki na doon sila na uwi sa naunang bahayan nila tapos itong mga sumunod na batch naman natin ay meron din silang sariling area kung saan natin sila nilagay dati. Doon din sila umuuwi. Sa ngayon dahil hindi ko masyadong napaghandaan ito ng pagtanim ng mga mais at namimili pa ako ng mga yellow corn dito sa amin 20 pesos per kilo. Yung buo na yellow corn o hindi crack na yellow corn. Tapos yung darak naman ay namili din ako 10 pesos per kilo naman yung darak. 10 kilos na mais at 15 kilos na darak ang pakain ko sa kanila araw-araw. Hinahati ko lamang yan para may pang umaga at pang hapon. Actually dito naman ay nagtanim ako dati ng Madre de Agua pero sa ngayon ay hindi pa sila masyadong malaki. Kulang pa din yun kapag nagpapakain tayo ng Madre de Agua. Hindi pa masustain natin na tuloy-tuloy na ipakain sa kanila kasi ngayon nag-uumpisa pa lang magdahon yung mga tinatanim ko dito. Ito namang pinaglalagyan ko ngayon ng itik tulad na nabanggit ko din sa iba pang mga video na kapag ito ay nilinis na nilang maigi at nagpuputik na rin ay ililipat ko na rin sila doon sa ibang area naman. Maglalambat tayo ng panibagong area na may mga damo kasi ito naman ay napakalawak sa ngayon ay wala pa nga sa 1/4 itong ating nilambat. So, meron pa tayong paglilipatan. Tapos itong area na to, pwede natin tamnan ito ng mais. Tapos yung mga mais naman na mapabunga natin, yun yung gagamitin naman natin pakain pag nag-expand tayo dito sa mga itik. Meron din actually mga manggang kalabaw dyan sa gilid nito. Actually, inisip ko rin baka pwede rin natin isprayhan yan. Pag-aaralan muna natin yung pag-i-spray. Makakatulong din yan pandagdag sa mga bayarin natin. At yung mga kanal din dito, yung mga tubigan na accessible ng mga itik ay nilalagyan ko ng kuhol na kinukuha ko rin mula sa labas. Itong kanal naman nandito, ito yung inaagusan din ng tubig na bukal mula sa ibabaw nito. Kaya kahit dito na inom yung mga itik natin ay walang problema dahil mabilis namang lumilinaw yung tubig. Actually, naisip ko nga rin na gumawa din ng pool dito sana. No, kapag may budget tayo, actually marami pa talaga tayong plano dito. Pwede tayo gumawa ng parang pool nila na sementado para hindi nagpuputik. Nga rin suggest ng iba na napupunta dito, yung mga nag-aalaga ng itik tapos natingnan nila dito. Sabi nila maganda yun, lagyan mo ng pool na sementado para hindi magputik. Maging sa housing nila, marami akong pangarap na gawin dito. Gusto ko mas malaki yung housing nila. Yung talagang hindi mababasa ng tubig or sa panahon ng tag-ulan, kahit na doon sila sa loob, yung hindi maagusan ng tubig, hindi papasukin ng tubig at meron ding area na medyo mataas. Pwede ko rin lagyan ng inuman. Katulad ba din ng mga nag-aalaga ng itik
itik na iba na may mga housing yung itik nila. Ganon yung mga pangarap din natin dito. At sa ngayon hanggang plano pa lamang tayo. Pero malay natin, katulad nito nangyayari ngayon na ayan, marami na tayong itik sa dati nating umpisa na hindi natin alam kung ano ba talagang patutunguhan. Lalo na yung budget natin ay kakarampot lamang, kaunti lamang. Sapat lamang dun sa pambili ng itlog at pangbayad sa kuryente dun sa pag-incubate. Pero sa ngayon po, ayan napaparami natin sila dahil dun sa nabili natin at napapalaki natin sila sa kabila ng nagbibigay tayo nitong mais at darak na pakain sa kanila. Dito po mataba sila actually kumpara dun sa dati na kangkong yung binibigay ko na may pits kunti tapos darak. Sa ngayon po mas mataba sila dun sa mais. Pero dito naman sa binibigay nating darak at mais, naghalo din ako dito ng vitamins. Yung multi-AA na vitamins, nagawa na San Miguel Animal Healthcare yun, which is meron kasi yung niacinamide, no, na nakakatulong daw yun para hindi malumpo yung mga itik. Kasi kapag sobrang taba yung itik, tas yun yung pagkain nila yung mais, darak, ay posibleng malumpo sila, no, mahina yung kanilang mga buto-buto. So, binibigyan din natin ng vitamins yan. Paminsan-minsan lang naman. Sa totoo nga lang, habang nag-alaga ako ngayon ng itik, naisip ko nga rin na mag-alaga ng pato. Kaya lang sabi ko baka hindi kaya ng budget at puro palabas na lang lahat. No, antayin muna natin na kahit papano ay kumita muna itong pag-aalaga natin ng itik bago tayo mag-expand. Kasi ito pa lang, kailangan pa rin talaga natin mag-expand dito, magparami pa ng itik para naman ay ma-maximize natin itong espasyo na ito at napakalawak pa nito. Dahil tulad nga na nabanggit natin ay nais natin na makuha tayo dito din ng pambayad pa dito sa lupa or kapag ka nabayaran natin yung lupa ay makapagbili pa tayo ulit ng mga bagong property naman para kung ano pa yung nais nating alagaan ay pwede nating malagay doon. Dati pa din talaga nung naisip na namin noon na bumili. Actually hindi sana dito sa Zamboanga del Norte. Dati nung nasa Maynila pa kami nung ako'y nagtatrabaho pa lang. Nung meron ako nakita na nagsasabi na meron daw silang ibentang lupa. Doon pa lang ay na-trigger ako. Naghanap na nga ako dati na mahiraman sana para makuha yun eh. Pero siguro ay hindi talaga yun ang para sa akin. Kasi nga hirap na hirap akong kuhanin yun. Unlike dito, parang naging smooth kasi nga ito'y nakita ko lang sa Facebook yung lupa dito. Tapos tingin ko ay mas mura siya kumpara doon sa nauna naming lote yung tinatayuan namin ng bahay. Malayong diferensya. Dahil yung sa post nila ang presyo ay 400,000 yung 1,000 square meters. Habang yung tinitirikan ng bahay namin, yung 100 square meter ko ay 100k yung presyo niya ngayon. So doon kami nainganyo tapos meron pa daw nakalagay na yung 400,000 pesos ay pwede mong down na ng kalahati at yung kalahati naman ay pwede mong gawing hulugan. Kaya tayo, chinat namin, chinek namin yung area at napaka-smooth po ng transaction. Madali siyang kausap. Lapit lang po sa lugar namin. Kilala ko yung may-ari at meron din namang titulo. Subdivided yung lupa kasi nga yun ay ang nag-handle ay yung real estate agency. Tapos pinagsama-sama namin lahat ng merong pera na naitabi-tabi namin. Pati yung mga pwede i-loan ay ni-loan namin. So nakapag-down kami ng isang lotehan, isang 1,000 square meter. Tapos inutang namin yung another 1,000 square meter. So naging 2,000 square meter yung nakuha namin sa ibabaw. Tapos ayun, tamang-tama, meron kaming pinapalaking mga baboy nung time na yon. Meron kaming pambenta ng mga biik. So nakakabenta-benta. So nakakatulong yun sa pambayad namin doon. So mabilis namin natapos bayaran yon. So smooth na smooth hanggang sa itong area na ito, itong sa babang parte, ay wala pa nakabili. So doon naman nakiusap ako. Sabi ko, ma'am, baka pwedeng ako maghulog niyan. So ayan, pumayag ng aking hulugan within 2 years. No, ang halaga nito ay 1.1 million. So, yun yung ating sinisikap ngayon na sana mabayaran natin every month, no, hanggang sa matapos nating bayaran yun in 2 years. Kasi yun yung kontrata namin. Kaya ngayon, kailangan talaga nating sikapin, sipagan. No? Parang pag-alaga ko rin ito ng itik na wala man ako sapat na budget na panggastos talaga dun sa future. Pero ang inisip ko, anong meron ngayon na budget na meron ako. So, bumili akong itlog. Yun yung sapat kong pera. Tapos pambayad sa kuryente. So, yun yung pera ko lang nung time na yun. Pero nung lumaki na yung itik o lumabas na yung mga sisiyo at nagpapalaki na ako ng itik, nagkakaroon din naman ako ng budget na pambili ng feeds hanggang sa nakaroon ng budget na pambili din ng itik. So, ganun yung ating mindset kung ano yung available na nandyan. So, ginagrab natin yung mga oportunidad at saka na natin hanapan ng solusyon ngayon. Since tulad nitong lupa, ito'y utang naman pero lumalaki yung value. Tapos ito yung magandang utang kasi nga na habang tumatagal yung lupa, pwede mong ibenta ng mas mahal. No, nabili mo siya ngayon ng mas mura. Tapos yun, hulugan pa. So, at pwede pa nating sikapin na kumita din tayo doon sa mismong lupa na hinuhulugan natin. Kasi pwede naman ang gamitin agad once na nakapag-down ka na. So, ayun, yun yung kagandahan din kapag lupa yung ating inutang, ininvest. So, maswerte tayo. Actually, hindi ko nga lubos maisip na umabot ako sa point na to kasi tenant lang po kami. Lumaki ako bilang tenant yung mga magulang ko mula pa sa lolo't lola ko. Tapos di ko alam kung magkaroon ba kami na sarili. At kahit na tayo ay mahilig sa farming, yung mga alaga namin dati, yung nakikita niyo sa mga nauna kong video,
tenant lang po kami doon sa area na yun, yung maraming niyog. Sa ilalim ng niyog may mga baboy, mga kambing, so tenant lang po kami doon. Ang produkto ng owner ay yung niyog. Kaya siguro pinagkalooban tayo ni Lord ng area din na ganito kasi nga nandito yung ating hilig na mahilig tayo sa pag-alaga ng hayop at nagsishare din tayo ng mga natutunan natin pagdating sa pag-aalaga. So ayan po yung ating simpleng karanasan at muli po maraming salamat po sa inyong lahat.